20,000 buhay ang nawala sa tsunami na tumama. Ngunit tila ba ang karamihan sa mga espiritu ng mga nasawi ay hindi pa alam na sila ay namaalam na. Ito ang kwento ng mga totoong nakakita sa mga multong biktima ng tsunami. 2:46 ng hapon sa oras ng bansang Japan ng 11 ng Marso ng taong 2011, 32 kilometro sa ilalim ng dagat Pasipiko. Tumama ang lindol na umabot sa magnitude 8.9 sa ibabaw ng kalupaan. Ang rehiyon ng Tohoku ang unang nakaramdam ng malakas nito na epekto. Umatras ang karagatan at ibinalik nito ang 132 talampakan ng taas ng tsunami sa natataranta ng mga residente. Walang sinanto ang rumaragasang tubig. Winasak nito ang lahat ng kanyang dinaraanan, kabahayan, negosyo, tren, lahat ay pinatag ng katubigan. Habang pinanonood ng buong mundo ang kagimbal-gimbal na kaganapan, walang magawa ang lahat kundi ang maghintay sa paghupa ng rumaragasang tubig at putik. Mahigit sa 20,000 buhay ang kinuha ng kalamidad. Dikit sa kalahating milyon ang nawalan ng tahanan. Hindi pa kasama dito ang nangyari sa Fukushima nuclear disaster na siya namang pumilit at nagpaalis sa mga tao sa malawak nito na kapaligiran. Sa paghupa ng baha, tumambad palalo ang karimari-marim nito na naging epekto. Bukod sa halos napatag ang buong bayan, tumambad na ang libu-libong mga walang buhay na nakatawan. Walang pagsidlan ng kalungkutan ang bumalot sa bansang Japan. Ngunit wala silang magagawa. Kinakailangan magpatuloy ng buhay. Kaya naman pilit silang bumabangon matapos ang ilang buwan ng pagkalugmok, panlulumo at kalungkutan. Wala na mga taong minsan ay nakasama nila. Buong mga pamilya ang nabura. Ni walang nakaligtas ni isa sa miyembro nila. Naglabasa naman ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang pangitain at kasindak-sindak na mga aparisyon na siya namang sumasalanta sa kalapit nito na mga bayan. Dahil sa dami ng mga naitalang aparisyon, nagdesisyon ang pamahalaan ng Japan na paimbestigahan ang sinasabi na mga kwento. Ayon kay Yuka Kudo na mula sa Universidad ng Tohoku Gakuen, higit sa 100 mga taxi driver ang nag-report na paulit-ulit na may nasasakay sila na mga pasahero na hindi na nabubuhay pa. Isa sa 2 taxi driver ang mismo na nakausap niya. Ayon sa isa na 4 na buwan matapos ang tsunami, may naisakay ito na isang babae. Nang tanungin ito kung saan sila ay tutungo, hindi agad ito na sumagot. Kaya naman napagpasyahan nito na umandar na upang makausad na sila. Nang talungin niya muli ang babae, sumagot naman na ito na dalhin siya ng tsuper ng taxi sa distrito ng Miyagi. Laking taka ng driver. Kaya naman muli ay nilinaw nito ang sinasabing pupuntahan nila ng babae. Tumingin lamang sa kanya ang pasahero niya. Saka ipinaliwanag ng tsuper na wala na ang sinasabi nito na distrito dahil ito ay lubusang nadurog na nang tamaan ito ng tsunami. Ilang buwan na nga ang nakararaan. Sa napakalungkot na tinig ayon sa tsuper, tinanong siya ng babae at saka sinabi na namatay ba ako? Bago ito ay naglahong parang bula sa mismong paningin niya. Isa pa sa tsuper ang nagbahagi naman ng kanyang nakakikilabot na karanasan. Ayon sa kanya na may sumakay sa kanyang isang lalaki na nasa 20 taong gulang. Ito ay may suot na napakakapal ngunit marumi na jacket. Agad na naramdaman umano ng tsuper na may kakaiba sa kanyang pasahero. Tila ba iba ang kulay nito? Ito ay maputla at tila ba kulay abo. Pilit nitong hindi inintindi ang kanyang napansin. Saka nito tinanong ang lalaki kung saan naman sila ay tutungo. Maikling sumagot ito na sana ay dalahin siya nito sa distrito ng Miyagi. Ayon sa tsuper na nakabibingi ang katahimikan ng pasahero, hindi ito gumagalaw sa kanyang pwesto. Hindi rin ito ni minsan narinig ang kanyang paghinga. Kaya naman paggabi na nang makarating sila sa madilim at walang katao-tao na distrito, sa paglingon niya sa likuran upang sabihin sa kanyang pasahero na narating na nila ang destinasyon nito, wala na ang lalaki na sa kanya ay nakasakay. Isang lalaki naman sa Japan ang naglahad sa media na matapos ang trahedya sa dalampasigan ng nadisgrasyang bayan ay nagtungo siya. Nais daw sana niya na makita ang naging lawak ng pinsala. Sa paglalakad daw nito ay napansin niya na gumagabi na pala. Kaya naman bago umalis ay
sumilip muna ito sa dalampasigan. Doon daw nito naulinagan ang hindi mabilang na mga pulang mga mata. Ito ay nakalubog sa mismong tubig. Sa takot daw niya ay paspas ito na kumaripas ng takbo. Kasama na sa kwento ay ang isang lalaki na naatasan upang imbestigahan ang kinalabasan at pinangyarihan ng sakuna. At nang ito ay umuwi na sa kanyang pamilya, kakaiba na raw ang inaasal niya. Ayon sa kwento ng pamilya nitong si Takashi Ono na naghahapunan ito at nagpahinga. Ngunit alam nila na may kakaiba sa inaasal niya. Matapos na kumain ay nagulat ang pamilya nito na bigla na lamang ito na nagtatatakbo sa likod ng bakuran ng bahay nila. Nagpagulong-gulong ito sa putikan, saka ito ay walang hinto sa pag-ungol. Saka ito ay nagsalita ng lengguwahe na hindi nila maintindihan. Sa loob ng 3 araw paulit-ulit na ito ay tila ba nagwawala, umiiyak at hindi malaman kung siya ay nasaan. Gayong nasa sariling bahay naman niya siya. Natigil lamang ito nang dumating ang monghe na si Tao Kaneda. Ayon sa kanya na maraming kaluluwa na sumunod kay Takashi. Ito ay pag-uwi niya sa bahay nila. Sila ay naguunahan na kontrolin ang kanyang katawang lupa. Kaya tila ba wala sa katinuan ang padre di pamilya nang umuwi sa bahay nila. Ayon naman mismo kay Takashi na ang huling natatandaan niya ay nakakita ito ng mga taong nakaupo malapit sa lawa ng tubig na naiwan ng baha. Ang mga ito ay umiiyak at ang iba naman ay tulala. Sa isip-isip niya bakit nandito sila. Gayong ilang buwan na ang nakararaan at ngayon ay napakalakas pa ng ulan. Wala nang kahit na ano pang natitira sa lugar na ito kundi ang mga sirang pundasyon at naialis na rin naman lahat ng libo-libong mga katawan. Nagulat na lamang siya nang may malamig na humawak sa kanya. Mga katinagalog ko, ayon sa aking research, sobra pong dami talaga ang kwento ng mga taong nakaranas ng mga aparisyon na pagpaparamdam mula sa mga namayapang biktima ng tsunaming ito. Ang iba pa nga po ay nakakausap pa nila sa telepono. Kaya nga po 4 na episode po ang inialay dito ng palabas sa telebisyon na pinamagatan na ang Unsolved Mysteries. Tila ba hindi pa rin daw matanggap ng mga taong ito ang mapait na kanilang biglaan na sinapi. Mga katinagalog ko, kung kayo po ang tatanungin, naniniwala po ba kayo na kapag ang isang tao daw ay nakaranas ng biglaang kamatayan ay bumabalik ito o sadyang kasama lamang ito sa trauma na naiwan ng mga mamamayan lalo na sa bansa ng Japan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim at sama-sama po na ito ay ating babasahin. Ang pinakamagandang comment po ay magkakamit pa rin po ng 100 Gcash load. Mga katinagalog, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating Halloween special at nakakatakot natin na kwento.